Oriental. Matahon, maligon, mapasigar buong probinsya nga andam mo atubang sa kaugmaon. Karong adlaw, usa ka bag-ong yugto ang atong ipadayon. Tourism, agriculture, transportation, water, energy, infrastructure, health, education, disaster preparedness, environmental protection and preservation. Kini ang napuno ka baruganan na magmugna sa mas maayong Davao Oriental. Davao Oriental is blessed not only with land, but with beauty that speaks through the soul. From the world-famous waves of Dahican in Mati City to the majestic Aliwagod Falls of Katiil, from the tranquil shores of Governor Generoso to the hidden wonders waiting in Baganga, tourism here is more than just leisure. It is livelihood, it is identity, it is pride. Kung kaniadto maglisod ang mga turista to reach Davao Oriental, karon dili na siya lisod because naa na ang main highway. Ang struggle karon is ang pasulod sa mga sites. Problema dyan diri is ang una-unang electricity. Tapos sa access roads, kay daghang establishment diri nga wala pa'y kinahanglan pa semento. Yung mga turista gahangyo na dapat mabalik ngaong una, mag-function yung zipline, then mo function yung monkey bridge. Mas gusto nila na ang mga activity ngani. So hopefully na mabalik yang sa una na yang mag-parking ng mga sakyanan way putol. We will build flagship tourism sites on capital-owned lands, not to compete with private businesses, but to work with them. These projects will serve as shared spaces, bringing more visitors, more opportunities, and more life into our communities. And with the rise of sports tourism, new arenas of opportunity will open. We will welcome athletes, we will empower local businesses, and we will energize the dreams of every child who dares to leap higher. Dako man namong pagsalig sa iya ha, nga suportahan yun niya ang tourism kay ang tourism manggod isa sa key factor para mo boost ang economy. May governor na yang Aliwagwag Falls, hatag guide ka namin ng Ginoo na way sama, hinaot, ma-priority mo yung Aliwagwag Falls, sir, na matutukan mo, na mapagwapo mo. To the incoming administration, Gov. Nelson, I do hope that in your administration, ato ang mas mapalambo pa ang turismo na imong nasugdan sa una pa. In every furrowed fields by our farmers, in every wave cast by our fisher folks, lives the quiet strength of Davao Oriental. From the golden rice paddies of Banay-Banay to the coconut groves and cacao farms that blanket our hills, our farmers and fisher folk are not just workers of the land and sea, they are the lifeblood of our province. But they deserve more than our admiration. They deserve our action. Kami nga mga mag-uuma din sa Davao Oriental, nagadawat naman mi og mga libre nga mga similya gikan sa atong Department of Agriculture. Nagadawat na pud mi og kanang ginaingon nga 7,000 cash nga para tabang sa atong pag-uma ug ingon man doon na pud sila ginahatag nga fertilizer. Pero dili gyud gihapon sapat. Dili gyud gihapon makaigo no nga makaingon ta nga dako jud kaayo ang imong ganansya tungod kay dako kay nga problema sa mga mag-uuma karon kaning kabarato sa humay no nga first time in the history ba nga miabot sa amo dinhi 16 ang pinakababa dako kay na nga hagit o kalisdanan sa mga mag-uuma lisod jud kaayo nga ang mga mag-uuma magantos lang ni anang
mubo kay nga presyo. Ma-aggravate pag yun ni siya na sitwasyon kung ang suporta sa ato ang gobyerno, ma-national man or ma-local, dili ingon ana ka intensive, no? Sama sa paghatag og mga similya, fertilizers, mga machineries and equipments, og teknolohiya, og other support infrastructure to ensure that they will have a profitable farming, no? Kung naatay nindot nga farm to market road, kung na sila bisag motor lang, pwede na nila madala dito sa palengke ang ilang mga produkto ug malipayon gyud sila nga syempre makabalik ila sila mahal kay sila man mismo mo baligya dili man ingon nga kuhaon lang dito sa ila paliton lang og barato kayo. We will pour our efforts into building what matters: irrigation systems, post-harvest, and farm-to-market roads that connect them to opportunity. That is why we will champion laws that protect their rights, empower their livelihoods, and honor the hands that feed us all. Pangandoy nato natungod niining mga paningkamot nato sa agrikultura o panginabuhian, no, under the leadership of Governor Nelson Boy Hirang. Kung naa kitay hapit 40% nakapobrehon sa probinsya, moubos kini ngadto sa 15 or even until it reaches to a point na mahimong single digit na lang ang poverty incidence sa Davao Oriental. Kana gyud ang tinuod na sumbanan sa paglambo. Mahitabo lang kini kung ingon pa nato mahimong malambuon ang agri-industry nato. Ang lig-on nga transportasyon dili lang kini kalsada, kini dalan paingon sa paglambo. From 2017 to 2020, 52% of provincial roads were concreted and rehabilitated, which now form the backbone of the Matavisan-Lisaku Road Network, linking Macangao, Tagboa, New Visayas, San Isidro, Libodon, Sanghay, Kulian, and Badas. Ang dalan gikan sa Mati padulong Laluka o sa Langka, Luban, Kabuaya, kung maabrihan gikan diri sa Mati, mas dali ang farm to market road mangguna siya. Ang mga agricultural na mga produkto gikan sa Kabuaya mo direkta diri sa Mati, dili na moagi sa Lubjan. So mas accessible nga road, mas duol, mas dali ang growth, mas daghan mga tao makatrabaho, daghay maka-build up na mga negosyo ba. Davao Oriental offers a wide range of amazing tourist spots. These are very much competitive against other places here in the Philippines. However, despite its offering from highlands to oceans, the 3-hour drive usually discourages our guests to go here. So that is one of our challenges, especially for the tourism industry. As soon as we got the news that Mati City is reconstructing its airport, an establishment doing business in Mati City, we are very much happy because especially that we are in the tourism industry, this will greatly impact, especially in the tourist arrivals, encouraging more clients to really visit our place. Ang amuha lang unta ang hangyo nga unta karon nga nakalingkod na si Gob ang dalan gikan diri sa Mati padulong Kabuaya madayon na maagi diya sa dawan nga para di ang mga residente dito dili na motuyok pa. We envision safe, seamless, and reliable travel that reaches even the most remote barangays, where farmers wait, students walk for miles, and ambulances race against time. Water is one of the simplest yet most vital need. Clean and accessible water for every home is a priority. Kay bisan unsa kanindot sa plano, kung walay tubig, walay kinabuhi. Mag-unsa man tag magpuyo diri kung wala tay tubig. Kay ang tubig sa tanan natong gimbuhaton mao gyud nay atong kaakibat.
Nag-atubang kita karon og mga scarcity sa water supply. So naapod tay mga municipality nga very low ang accessibility to potable water supply system. Naay mga apel sitios diri nga muanhi gyud diri sa baba sa poblasyon. Gani mudagan pa nag 5 to 7 kilometros. Diri sila mo sagub og tubig mo na terminus mo kuha og tubig. Dadon pa na dito sa ilahang purok. Ang gamit nila motor lang. Kay mao gyud nay option na mo ang tabay. Panahon nga wala mi tubig pero di na mo na siya maasahan kay maglikay pud mi nga mga sakit ang mga tao. Dili ato hayaan nga mabot ang time nga diha pa ta mulihok nga in 20 years time wala tay buhaton, maka-experience ta og scarcity. This is why we will invest in sustainable water systems, from upland sitios to coastal barangays, so that no family will ever have to walk miles just to fill a pail. With the comeback of Governor Nelson Dayang Hirang, we can sustain the infrastructure development nga naka-pipeline during his time. Ang among exciting kayo nga ma-implement is the bulk water project, which is badly needed and very important because we are lack of water source and the distribution concession is so very high of rate because of water extraction. With the NLD's vision to have a bulk water source, water system, it becomes an economic enterprise, mag-reduce pagod ang rate sa water, potable water consumption. Dako gyud kag mahimo diri sa kinabuhi ug mabag-o among kinabuhi pinaagi sa supply sa tubig nga sufisyente. Pangandoy ko kidyan na si Kira na 100% gyud nga sa barangay sentral, dili lang sa barangay sentral kundi dili isang kalain-lain na barangay aon gyud access ang patubig. In every corner of Davao Oriental, the light should never go out. But for far too long, our people have lived in the shadows of unstable power, frequent outages, weak voltage, and soaring costs that dim the promise of progress. As a business owner, ang number one jud problema jud namo diri is ang kuryente. Usually gani mabuthan pa mi blower, mabuthan pa mi og kanang kuan plancha, and because pagbalik sa kuryente mo kusog dayon siya, nya mubuto dayon ang among mga gamit tungod sa pag-run out. Majority of the causes of outages are because of the obstruction of our power lines, aside from equipment failure, no, na awi man usahay ning ana mo mubuto ang ato ang mga transformer na ay mga insulators nga mabuap. So these are also causes of unscheduled power interruptions. But change is coming. Steel for wood, towers for poles, power lines stretching across mountains and coastlines. With every upgraded line, hope flows back into the lives of all Oriental Davaoenos. I'm hoping na sa iyahang pagbalik maayo jud ug mahatagan jud niya solusyon ang mga problema namong mga negosyante. Tamang infrastruktura, adunay katuyuan, dili lang para sa karon apan para sa umaabot. Dili lang para sa probinsya kundi para sa matag lungsod ug matag pamilya. Sa unang panahon manggod, ang barangay Simulaw is dili manggod passable. So ang agianan dili maagian, walay kalsada nga tarong. Pero time nga na Governor na si Kong last 2016, nisaka na ang mga project. Ang kalsada namo nindot na espalto na padulong na sa De Oro. Kini na housing is pipila na katuig dapat ma-implement, pero sa murag lack of suporta ginagmay sa amo ang mga pangandoy. Kanang nag-change program, dili na siya ma-proceed sa community mortgage program. Ang problema jud namo sa tulo na katuig nga amo ang giantos
ang pagpaayo jud sa amo ang mga karsada no sa farm to market road ug uban pa nga klase nga karsada nga diin mao jud gigamit sa katawhan sa Gobernador Generoso. Daghang kay may gi-identify nga diin sa panahon ni NLD na sugda na pero sa wala na siya as a gobernador, so napabayaan pod no, wala na tiwas. So karon mo na jud amo ang giihangyo pod usa sa yaha nga amo ang tiwason nga maamo na yung mapaayo. So unsa to yung mga sistema sa una sa panahon niya mo jud among gihandom kay aksyon agad no, di na may mga problema. Every structure we build is more than just concrete and steel. It is a promise of connection, a promise of progress. We will pursue the Davao Oriental Sports Complex and housing programs for indigenous peoples, less privileged settlers, and government employees. Hitabo gyud na kay kabalo mi nga si Governor gikan sa kasing-kasing jud nga tan-awon niya kung unsa ang mga gikinahanglan sa mga katawhan. Dili lalim ang masakit. When pain strikes, when emergencies happen, when loved ones fall ill, every second matters. Every peso counts. Every life, priceless. Yet for many families in Davao Oriental, access to quality healthcare remains a daily struggle. That ends now. Ang pinakalisod yun sa una, kanang mo kuan ka about sa health, kanang sa sakyanan, murag lisod ang access sa sakyanan. O ang sa tamban, lisod, kulang, naaman pero kulang. Pananglitan, ang kanang sa mga senior citizens or tigulang, labi na wala na yung mga anak na nagsuporta. Wala dyan siya ikapalit, wala mauli siya nga, walay mainom. Those are two prominent challenges that I can see in the locality: transportation and access to care, and the tendency na mauubusan talaga tayo ng medications because of the number of the patients natin. We will breathe new life into our 4 provincial hospitals. We will transform the Davao Oriental Provincial Medical Center into a true pillar of healing and wellness. We will invest not just in buildings, but in life-saving equipment and medicine, in compassionate professionals, in dignity for the sick, and hope for the weary. Ang akong pangandoy sa Barangay Health Center nga naanauntay ka ng about sa dental, sa physical, madugangan pa ang mga health services. Sana mayroong facility na maitayo dito, an infirmary or level 1 hospital. It's not about us anymore, it's about the patient. Dili man tanan bata gipakatawo nga patas. Pero kung hatagan og patas nga kay gayunan, aduna sila'y parehas na kay gayunang muuswag. Igahuya sa ang poverty na area. Yan sila yung mga iba na dili makapagpatuloy na pagpa-eskwela kay lack ng suporta tapos lack ng kwarta. Access of quality learning sa ato ang mga disadvantaged nga mga children, particularly mga IP kids, no? Kaya gani I encourage nga, gusto ko nga madungagan pa ang mga integrated schools nato sa far-flung areas. Top 3 na priority na ito ang tutukan Gov is sports development tayo. Second is kani mga construction of additional buildings in schools nga nanginahanglan pa. Third is kadtong titling ng mga school size nato. The children of Davao Oriental deserve nothing less. With more support for education, we open the doors to brighter lives and boundless possibilities. Dakuhay gini katabang ng scholarship ni kung kana kay nasa yatagan mo ng opportunity, yatagan mo ng patas na pagkuha na maka-eskwela gid kami, makapagpatuloy kami eskwela. Thank you gayud kay dakuhay yatabang mo kanami. Kung walay mo lead, no, towards one direction, kulang sayang atong paningkamon. I fully trust nga pareho mi og panglantaw ni Governor. Because every child we uplift today becomes a leader, a worker, a dreamer of tomorrow. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Davao Oriental dahil sa tindi ng epekto. Niadtong Enero 2024, miigo ang kusog nga ulan nga dala sa shear line sa Davao Oriental.
Gibaha ang kadalanan o kaumahan. Nangaguba ang mga balay o daghang pamilya ang napugos sa pagbakwit. Sa mata sa kalamidad, nakitaan nato kung unsa ka importante ang pagpangandam. Ang amuan diri sa kuan gyud sa Lupon, kaning rhabdohysis namo gi-relocate na tong usa ka purok namo dinha nga sa pila ka tuig nga kuan mabawas-bawasan permi og balay hantod nga gi-advisean na gyud sila nga dili na mo gyud mo pwede dinhi. Bendo nga naanay seawall pero dili gyud siya bastante. Mao nang katong mga establishmento dinha nga naglaray dinha padulong didto sa kanang seaside gyud namo dinha. Halos nahurot na tong mga nagbutang-butang diag mga establishmento because of the waves. Ang ekwipo na mo is naalang sa minimum lang nga kuan Una magpalaban po mi sa province o may mo ma-actionan tayo para dili malatar ang kuan sa mga tao po. Bilong naga-monitor ta pero di man nato guna mapugnan pero pwede nato malikayan. Kini nga tumong dili lang plano kundi saad. Saad nga sa matag kalayo, baha, unos ug linog kita andam. Usa ka panata nga walay pamilya nga pasagdan, walay barangay nga malimtan. Economic growth is good, but not at the expense of nature. This is for our children and their children's children. Protecting the environment is protecting our soul as a people. Sa una, sa panahon ni Gobernador Dayang Hirang, usa ko ka bantay gubat diri sa Mount Hamigitan. Ginabuhat na mo isip bantay gubat, nagaput patrol kami. Mulibot sa Mount Hamigitan para mamonitor na mo. Zero garbage mi sa Mount Hamigitan. So, nagakandak yun mi sa among adere sa labi na sa area sa Mount Hamigitan, nagakandak yun mi og clean up drive. Unta, mabalik to ang gatong na-organize nga bantay gubat sa probinsya sa Davao Oriental para daghan, dublihon na to ang pagprotekta sa atong kinaiyahan ug alang sa atong mga kabataan. Kasapaan, kadagatan ug ilabi na sa area sa Mount Hamigitan nga dili na to pasipad-an kay para sa umaabot nga henerasyon nga naapay makita nila nga mao daay nila sang mao ni Mount Hamigitan. Kay kung mahurot ang kinaiyahan, mahurot pod ang kalipay sa umaabot. Let us not be the generation that chose convenience over conscience. Nagpalipad ng kalapati ang provincial government ng Davao Oriental at Kasundaluhan bilang simbolo na insurgency-free na ang probinsya. It was then Governor Nelson Dayang Hirang, the governor as the campaign manager, mobilized all the resources available at hand. And yung kanyang prime mover, the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police are all well supported in terms of our program requirements. Kaya talagang napursu ng maayos. Pinaramdam natin sa kanila yung tamang serbisyo, ipagpatuloy natin ito. And we will strengthen it all the more so that the people will really feel the beauty of having a peace and development sustainable province. Tulo ka tuig, 36 ka bulan, usa ka libo 95 ka adlaw, alang sa pagserbisyo, pagtuman sa saad, o pag-usab sa dagan sa kinabuhi. A promise that no one is left behind. Sa iyang pagbalik, he promises that Davao Oriental remains woven together with shared purpose and compassion, regardless of tribe, political belief, or religion. A true father figure and peacemaker, a leader whose past governance built bridges of unity. Together, we will build a province stronger, kinder, and more prepared than ever before. This is not a promise. This is Davao Oriental. Transform.
Davao Oriental, kanato ini. 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 Davao Oriental, kanato ini.